Hawak ni Caleb ang kumikirot niyang sikmura. Ang gutom ay parang matalim na buhol habang yumuyuko siyang magpulot ng mga babasagin at tuyong patpat. Simula nang yumao ang kanyang ama, mag-isang pinasa ng kanyang ina ang napakalaking bigat at responsibilidad sa kanilang buhay. Ang tagutom ay isang malupit na Panginoon. Ang kanilang lupain ay tigang, ang mga bukid ay natuyo at ang dating umaagos na mga batis ay sumuko na sa bitak-bitak na lupa. Ang mga tao ay nangangayaya dahil sa kawalan ng pagkain. Nay! Ang boses ni Caleb ay manipis dahil sa pagod. Nagugutom na po ako. Ang kanyang ina na ang mukha ay isang mapa ng malalim na kunot at guhit na inukit ng tahimik at walang humpay na pag-alala ay bahagya lang tumalikod. Ayos lang anak. Mayroon at tayong sapat na panggato ngayon, malambing niyang sabi habang sinisiksik ang walang tuyong kahoy sa kanyang sako. Umuwi na tayo. Naglakad sila ng marahan patungo sa kanilang hamak at maliit na kubo. Bigla, isang magaspang na boses ang tumawag mula sa likuran nila, apurahan at desperado. Sandali! Lumingon sila at nakita ang isang lalaki. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mga mata ay lubog sa pagod. Maaari bang dalhan mo ako ng kaunting tubig upang ako ay makainom? Tumango ang ina ni Caleb na naigang kanyang habag sa kanyang pagod. Habang kumikilos siya upang kumuha ng tubig, muling tumawag ang lalaki. Ang kanyang boses ngayon ay isang pakiusap. At pakiusap, dalhan mo rin ako ng isang pirasong tinapay. Nagpalitan ng tingin si Caleb at ang kanyang ina. Lumingon ang kanyang ina, ang kanyang boses ay mabigat sa kalungkutan. Pasensya na Ginoo, sagot niya habang umiiling. Wala po akong tinapay. Mayroon lang po kaming iilang dakot ng harina na natitira sa isang banga at kaunting langis ng oliba sa isang banga. Kami ng aking anak ay nagtitipon lang ng mga patpat na ito upang dalhin sa bahay at ihanda ang huli naming pagkain upang makakain namin ito. At pagkatapos, ang kanyang boses ay naputol. Ang ginasabing mamamatay ay mabigat na nakabitin sa maalikabok na hangin. Tinitigan sila ng estranghero. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng gutom kundi ng malalim na habag. Huwag kang matakot, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay nakagugulat na matatag at formal. Umuwi ka at gawin ang iyong plano. Ngunit una, gumawa ka muna ng isang maliit na tinapay at dalhin mo to sa akin. Pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at sa iyong anak. Tinignan niyang mabuti ang babae. May kakaiba at hindi maikakailang otoridad sa kanyang tindig, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang banga ng harina ay hindi mauubos at ang pitsyal ng langis ay hindi matutuyo hanggang sa araw na magpadala ang Panginoon ng ulan sa lupa. Tahimik ang lahat. Tinignan ng ina ni Caleb ang lalaki. Pagkatapos ay ang kanyang kaunting sako at pagkatapos ay bumalik sa tapat na mukha ng lalaki. Tumango siya ng isang beses, tahimik at tumalikod upang lumakad patungo sa kanyang bahay. Isang marupok na pag-asa ang nag-uumpisa sa loob niya. Nagmadali si Caleb upang humabol sa kanyang ina. Sa isang maliit at madilim na kusina, pinanood ni Caleb habang maingat na binubuhos ng kanyang ina ang huling natitirang harina at langis. Nay! Pulong ni Caleb, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang lalaking iyon, siya ay tiyak na isang propeta ng Diyos. Talaga bang naniniwala ka na mangyayari ang sinabi niya? Dahan-dahang hinugis ng kanyang ina ang masa at inilagay ito sa magaspang na hurnuhan na bato. Nagawa niyang ngumiti ng maliit at pagod para sa kanyang anak. Oo anak, kung ang lalaking iyon ay tunay ngang isang lingkod ng Diyos, ang lahat ng kanyang sinabi ay mangyayari. Inilalagay natin ang ating pananampalataya sa pangakong iyon. Maghintay lang tayo at tignan natin kung ano ang mangyayari.
Ang mabango at matamis na amoy ng bagong lutong tinapay ay hindi nagtagal ay pumuno sa maliit na kubo. Ang estranghero, si Elias, ang propeta ng Diyos, ay kumain ng maliit na tinapay at ininom ang tubig na inihanda ng babaeng balo. Umupo si Caleb at ang kanyang ina sa sulok. Naghati sa kanilang napakaliit na bahagi. Hindi maiwasan ni Caleb na tingnan ang nakababahalang kunot sa noo ng kanyang ina. Alam niyang tahimik niyang kinakalkula kung saan kukunin ang kanilang susunod at imposibleng pagkain. Pinasag ni Elias ang katahimikan. Ako si Elias, ang propeta ng Diyos. Pagdeklarar niya habang tinitignan ang babaeng balo at ang bata. Tumayo siya at sinuri ang hamak na silid. Ang kanyang presensya ay bumabalot na ngayon dito ng buo. Huwag kayo mag-alala. Ang Diyos ay magbibigay ng pagkain para sa atin hanggang sa matapos ang tagutom. Tunay sa kanyang salita, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kinabukasan nanlaki ang mga mata ni Caleb sa pagkamangha habang pinapanood niya ang kanyang ina na sumalok ng harina sa kawali. Isa itong himala. Ang banga ng harina ay hindi nauubos. Maging ang langis sa pichel ay hindi rin nauubos. Araw-araw, nagkakaroon ito ng laman. Itinaas ng ina ni Caleb ang kanyang mukha patungo sa langit. Ang luha ay tuluyang bumagsak, ngunit ito ay mga luha ng pasasalamat. O Diyos, salamat po sa iyong probisyon. Bulong niya, ang kanyang boses ay mabigat sa emosyon. Salamat po na hindi niyo kami kinalimutan. Mahigpit na pinagsalikop ni Caleb ang kanyang mga kamay sa panalangin sa tabi niya. Salamat po Panginoon sa pag-aalaga sa akin at sa aking ina. Nang gabing iyon, ang kubo ay payapa at tahimik. Magkatabi silang nakaupo ni Caleb at ang kanyang ina, nakatingala sa hindi mabibilang na mga bituin sa labas ng kanilang bintana. Ngumiti si Caleb, isang tunay at masayang ngiti. Sa unang pagkakataon sa kanyang murang buhay, naranasan niya ang buhay na himala na perpektong probisyon ng Diyos. Ang kwento ni na Caleb at ng kanyang ina ay nagtuturo sa atin na kung minsan kailangan nating ibigay ang ating huli o ang ating pinakamahusay upang matanggap ang una ng Diyos. Ang pagsunod, kahit na tila walang katuturan, ay madalas na nagbubukas ng isang himala. The end.